Hi, good morning, everyone. Our motivational topic for today is about accept the pain but not the guilt. It's the decisions that we are made. Sometimes it's not the pain because the pain, we accept the pain. The pain is just in our body. But the guilt that we feel is something that we regret na hindi natin matanggap. Kasi mas masakit pa ito kaysa sa sakit na mararamdaman natin sa katawan natin. Ang guilt kasi, ito yung a sense of condemnation sa sarili mo na feeling worry at hindi ka masaya sa mga decision na ginawa mo kasi may regrets ka. Minsan hindi lang ikaw yung maaapektuhan ng mga bagay ng mga desisyon na ginawa mo kundi yung mga tao na sa paligid mo. Kasi yung hindi natin deserve. Sometimes nga sinasabi natin hindi natin deserve masaktan. Pero yung sakit na yun kaya nating i-accept. Kaya nating minsan baliwalain. Kasi kapag ka masama yung pakiramdam natin, pwede pa tayong makapag-decide sa mga bagay na gusto natin. Kasi sakit lang ng katawan natin yun. Pero yung sakit na mararanasan natin, deep inside, yung guilt kasi, ito yung conscience sa spirit natin. Yung nagre-refer to sa ginawa natin na mali. Yung nagre-react yung ating damdamin, yung sinasabi nito. Kasi pwedeng makapag-react yung isip natin na masakit sa part ng katawan natin. Pero yung conscience na maramdaman natin yung guilt sa lahat sa mga ginagawa natin, yun yung nakakapag-distress sa atin na alam mong responsibilidad mong gawin pero hindi mo ginawa. Alam mo mayroon kang mga dapat i-evaluate na accountable ka sa mga bagay na dapat mong gawin pero naging responsible ka. So, nag-perceive to sa mga wrongdoings na ginagawa natin. Yung pain kasi, sabado lang yun eh. Pwedeng lumipas, pwedeng mag-heal, pero minsan kasi yung guilt, yung okay na, minsan nasaktan ka, naging okay na, pero yung pakiramdam mo ay nandun pa. Katulad na lang sa isang sitwasyon na nagkaroon kayo ng katampuhan ng kaibigan mo or nagkaroon kayo ng katampuhan ng family mo, pero nandun yung part na nasaktan kayo parehas, pero yung guilt ay hindi agad-agad yon nawawala. Yung guilt na alam mo nasaktan mo sila, alam mo nasaktan ka din sa ginawa nila. Kumbaga yun yung lamat na nangyari, na nasaktan kayo, nagkaroon ng lamat. At mahirap tanggalin sa isang tao yung pakiramdam na nasaktan ka physically, but mas masakit yung yung sobrang nasaktan yung pride mo, yung hindi mo ma-pronounce sa iba na masakit pa yung outcome na nangyari, yung negative outcome na nangyari sa'yo. So, it refers the feeling of condemnation na hindi natin deserve masaktan. Yung pakiramdam na
okay na ang lahat, pero nagre-react ka pa rin sa isip mo, sa pakiramdam mo na parang may hindi maganda or meron pang something na nako-conscious ka pa. Kasi self-conscious yan, eh. Kapagka nasaktan ka physically, pero mentally and emotionally, hindi pa okay. Yung guilt na meron ka ay yung emotions na nagpa-process sa'yo ay hindi pa okay, pero yung physically mo ay okay na. Yun ang mahirap i-heal kapag once na nasaktan ka. Yung physical natin, nakapag-heal na, pero emotionally and mentally, hindi pa nag-heal. So, kaya nga sinasabi na accept the pain, but not the guilt. Kasi yun yung matagal mawala. Kasi yung pain, nararamdaman ng bada natin. Pero yung guilt ay matagal mag-heal. Kasi ang tina-target nito, yung emotions mo at yung mentally mo na nagko-condemn sa'yo na hindi mo deserve masaktan. Mahirap masaktan kapag yung tagos sa puso yung maramdaman mong sakit. Kaya nga, minsan yung mga tao, sinasabi nila na okay lang masaktan physically, but not emotionally and mentally. Kasi yun yung pinakamahirap mawala, yun yung pinakamatagal mawala at pinakamatagal mag-heal. Ang body natin, kusang nag-heal yan. Merong nagre-reproduce yan ng yung mga cells natin na pwedeng makapag-heal sa atin, yung mga bagay na pwedeng makapag-heal sa physically natin. Pero yung mentally and emotionally, minsan yun yung pinakamahirap kalaban. Yung magkaroon ka ng guilt, regret, at conscience sa sarili mo na hindi ka naging accountable sa mga ginawa mo. So, yun po yung mga dapat nating matutunan na i-accept mo yung pain, but not the guilt. Kasi yung guilt, yung body mo pwedeng nag-process na, pero yung conscience at yung self-conscious natin ay matagal mag-process. So, if something wrong, kailangan accept the pain but not the guilt. That's all. God bless everyone.